Anong mensahe ang kailangang malaman ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ayusin ko lang sandali para presentable naman kahit papaano. Ayan. May surprise tayo. Dark-haired man. Spirit coffin. Ewan, may spirit dito. Well, ang dating sa akin, sino yung masi-surprise? Ito. Itong lalaking itim ang buhok. Probably lalaki. Okay? Regardless na lang siguro kung anong kulay ng buhok. Kaya nakalagay dito, dark-haired man. So, regardless kung anong kulay ng buhok, pero specifically dark-haired. Dark color hair. Pero tatama rin kasi ito sa hindi naman necessarily bata. Mga 18 patas na lalaki. May page kasi tayo dun eh. O Jack of Spades. So, ang dating sa kanyang man. So, yan. Ang clue natin, itim buhok niya or dark yung kulay ng buhok or young man in a way na nasa 18 patas yung edad. Masa-surprise siya dito. Bakit kaya? Ang dating may kailangan siyang i-let go, sabi ng spirit, para may magbukas na bagong opportunity. So, in short, may ending. May ending na kailangang mangyari para magkaroon ng new beginning ayon dito sa spirit natin. So, yung new beginning, yun na yung surprise. So, in short nga, may kailangang i-release, i-let go para mangyari tong surprise. So, alam nyo na yan. Ano yung something na hindi na kayo nagbe-benefit, na kailangang alisin na sa buhay. Kaya lang for some reason, syempre, hindi madali mag-let go. Parang siya reward. Na kapag nagawa niya itong i-release o i-let go, yung something nga na toxic, ayun, dun papasok yung reward, at ng reward ay all about surprise, new beginning, new opportunity, na parang magugulat na lang dito. So, ang dating may good news na paparating, pero hindi madali.
Kasi may kailangan mo nang i-let go. Tenderness. Thief. Thief dito. Tenderness. Ito may book pa. Crossroads. Ano ito? Teka, ayusin ko ulit. Anong meron? Meron tayong tenderness, thief, book, crossroads. Anong topic dito? More like relationship reading to. Kung relationship, separation kasi to eh. Yung kinalabasan. Bakit? May secrecy kasi. Ano yung secrecy? Probably other options. At yun na yung magiging cause ng separation. May naisip pa akong isa eh. Nakalimutan ko tuloy. Ano nga ba yun? Ay, nakalimutan ko. Pina-form ko na sa utak ko yung sasabihin ko. Nakalimutan ko naman yung pangalawang idea. Nakalimutan ko na. Ayun na lang. Karoon ng other options. Ang tatamaan ng reading natin ay babae. Babaeng Taurus. O pwede rin namang person nyo. O kakilala nyo. Na babae. More like discovery kasi to eh. Or revelation. Or confession. Cheating. Primitive kasi eh. Naisip ko. Yung pangalawa nakalimutan ko na. Ano ba yan? Kung dito separation ghosting ng lamig. Ayan. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero bakit? Bakit ganon? Ng ghost o biglang nanlamig? Kasi nga may other option dito. Ayun na yung pangalawang senaryo. Kung di diretsong separation, yun nga, nanlamig, ginost,
Pero isa lang din yung direksyon eh. May someone else. Huwag na natin pakabain yun. Sad naman nun. Diba? Doon tayo sa magandang reading. Doon natin palawakin. Pero since ang unti ng info, hindi natin masabi kung sino yung tatamaan ng reading na yon bukod sa babae. Ito yung possible partner ng Taurus sa reading na yon kanina. Magician, Mercury, Virgo, Gemini, Capricorn, Sagittarius. So, yan yung possible partner ng Taurus sa reading ko nga kanina. Or babae. Nakakilala nyo kung tumama man sa kanila to. Ano pa? Masasagap nating information. Dito, wedding. Journey. Wedding journey. Bed. Ano to? Bed. Excuse me. Hello, bro. More like ano to, engagement. May engage whether kayo mismo to. Ngayon, kung di applicable, di may mababalitaan kayong ikakasal or i-invite kayo. So, yan. Mababalitaan nyo yung kakilala nyo, ikakasal na, or i-invite kayo itong taong ikakasal sa period na to. Actually, unexpected nga to eh. Na-surprise. Na-surprise yung tao dito. Hindi niya inakala na kakaroon yung tao dito ng engagement proposal. Nagulat na lang siya. Pero ano kasi to eh, years na sila. Hindi siya yung 2 years and below na relasyon, mga 3 years and above na parang natotopic na nga yun. Kumbaga, syempre matagal-tagal na. So, may isa sa kanila or both na parang napapaisip tungkol sa kasal nga. Seryoso ba tong partner na to? Parang ganun dating. Na yun nga, ang tagal na namin, 3 years na kami pataas. Tapos di pa kami kinakasal. Tapos all of a sudden, ayun na nga, bigla nag-propose yung lalaki. Na-surprise yung babae. So yun, yun dating. Meron naman na habang nagta-travel, doon nag-propose, or habang nasa abroad. May journey kasi. So, nagbakasyon sa abroad, o ewan ko saan napunta, nagbakasyon somewhere, or nag-travel lang siguro, tapos yun na. Doon na pala gaganapin yung
engagement or wedding proposal. Wala na, maisip, yun na lang. Pero may case din dito na during ng wedding. Sa mismong wedding, may mga nagbigay ng pera. So, yung pera, syempre, nakatulong pambayad sa mga gastusin dun sa wedding. So, again, may mga taong magbibigay ng pera during ng wedding. Eto. Hope. Kaya lang napatungan ng nasundan ng trap. Pero tingnan pa natin, ha. May dalawa pa tayong card dito. Child. Woman. Di ang bida natin dito ay babae. Literal na babae. Hindi siya yung energy lang na, di ba ganun ginagawa ko? Pagtaraw. Lenormand kasi to eh. So, pag Lenormand, purong babae to. Regardless kung anong sa tingin niya ang gender niya. Basta, nung pinanganak siya, babae. Okay? Babae siya. Okay, nung pinanganak. As in, pagkairi pa lang nung nanay niya. Ayun. Nakakita agad, babae. Okay? Ayun, babae ha. Siya tatamaan ng reading na to or kakilala niyong babae. Anong meron? Umaasa siya dito ng new beginning. Pero duda siya. At the same time, maraming pwedeng case. Bukod sa new beginning na inaasahan niya, sabihin natin, bukod sa new beginning ay enjoyment, honesty, wala nang maisip. Enjoyment, honesty, sincerity, or openness. Kaya lang duda at the same time. Parang kulang yung information, no? Magdagan pa natin. Ano ba yung pinaka-tinutukoy dito? Bakit dinolo ka? Guard. Wedding din ba to?
Well, may iba sa inyo na parang napapaisip tungkol sa sinabi ko kanina na may engage. Parang nung narinig nila yung sinabi kong may engage, ganun. Parang imposible. Doon dating dito, doubt, natatamaan sila ng reading. Kasi may garden dito, ring. So, parang garden wedding or public place kasi ito. So, ring. So, naisip ko wedding. Ngayon, ibang case. Bukod doon. All about career or anything na may kinalaman sa contract documents na pinoprocess. Or promise. Pwede rin dito yung promise. Na yun nga, parang duda. Duda kung mangyayari ba to. Saka papasok din dito yung teka, garden. Sasabihin ko sana yung reconciliation sa ex, kaya lang may garden. Parang malabo yung garden. Parang naging tawag doon. Hindi applicable. May garden kasi. Pwede rin pala meeting. Kumbaga, magkita ulit. May iba sa inyo na umaasa na magkabalikan pa sila or magkita ulit ng someone from the past, regardless kung ex ba to, ex-partner, or kung sino man yan na hindi nyo na nakakausap. So, ang dating may hope yun nga lang kasi na partneran ng trap na parang ang dating sa akin umaasa pero at the same time di siya sure kung posible pa. So yun naisip ko na kabalikan pa ulit or magkita pa sila someday nung ex, pero hopeful na mangyari pa sana, kaya lang parang may pag-aalinlangan. Pwede rin doon sa ex. Kasi marriage din to, sabi ko nga sa inyo, marriage, wedding, garden. So ano pa? Wala na akong maisip. Sumakit ulo ko. Ayun. Reconciliation in general. Parang may tingin ng babae dito mukhang imposible. Pero masa siya. Mga babae to Babae rin yung clue natin kanina. Ay, 24 minutes na pala Habol natin tong collective. Collective reading na tayo. So, pwedeng mag-resonate sa inyo tong reading. O hindi. Or pwedeng kung di man para sa inyo yung reading, di baka para dun sa kakilala nyo. So, tingnan nyo na lang yung description or clues na sasabihin ko para masabi nyo kung
Para sa inyo ba yung reading? Or sa kakilala nyo? Or idol? Parang humihina na yung battery ng ilaw ko sa side na to. Dapat pala ito. Kaya ko na, ito na nagamit ko. Woman na naman, oh. Bida natin babae ulit. Teka. Woman din to. Dalawa pala woman sa card na to. Sa card na to. Woman. Anchor. Well, ang dating sa akin, marriage reading to. Or kung di man marriage, tatama to sa mga in a relationship na 5 years and above ng kanilang relasyon. Woman yung bida natin. Kaya lang may problema tayo Teka, dagdagan ko ha. May mais kasi tayo. Moon. Dagdagan ko pa ulit. Kasi yung iniisip ko, kung dito cheating, may someone na bungangera or nagsasabotage. Teka. Wala akong makuha ng idea Kailangan may isang direction tayo. Kung ano nga ba talaga to. Incense burner. Teka nga. Incense burner. Parami na ng parami to. Wala pa rin tayong direksyon. May direction naman. Kaya nang sa dami ng information, hindi ko alam kung ano dun. Oo, may cheating na nangyayari. Ang cheating. Baka cheating. May presence ng third party. At ang third party ay ex-husband or ex-boyfriend. Babae yung may problema, may third party yung babae. Aha. Long distance relationship to ha. Or pwede ring ka-workmate. Hindi kasama pala yung workmate. Third party talaga ay ex. Okay? Pero since nandito yung incense burner, ang dating sa akin, alam naman niya sa sarili niya na kailangan niya i-let go yon. Yung ex niyang sinasabi ko. Teka, ano ba nang naging kwento na dito? Eto, dito na tayo sa itaas na natin to. Dahil malilito ako. Dito na tayo sa tarot cards.
Ito ay ano? 7 of cups. Wow. Ito, 2 of swords. Literal na may confusion, ano? Kasi may other option siya dito. Ito, 6. Oh, kahit dito 6 of cups, tumatama siya dun sa sinabi kong ano, may presence ng someone from the past. Pero probably ex-husband, ex-partner. Ex-boyfriend. So, nalilito nga siya at first. Pero aware siya na ang dapat niyang i-let go ay yung ex. Pero kasi for some reason di niya magawa. Pero again, aware siya na dapat yun yung i-let go. Kasi alam niya sa sarili niya mali dahil kasal siya. Or kailangan niya i-value yung partner niya kasi mas matagal, depende kung mas matagal yung partner niya ngayon kaysa sa ex niya or matagal na yung relasyon niya sa current. Kaya yun yung dapat niyang i-prioritize. Yun the thing. Pero again, nalilito nga siya. Parang gusto niya pagsabayin pero hindi nga pwede. Pero kung sakali man na may kailangan siyang i-let go, alam naman niya na dapat yung ex-boyfriend, ex-husband ang ex-husband? Oo. Kung pangalawang kasal niya na to. Ex-husband or ex-boyfriend ang dapat i-let go. Pero wait. Ilang minuto na ba to? Ay, 32 minutes. Naku, hahaba pa ang video natin. Dito pa lang tayo. So, meron tayong Queen of Cups, Knight of Cups, High Priestess. Well, ang dating sa akin may mga tao na mag-a-advise dito sa babaeng to tungkol sa kanyang sitwasyon or sa kung anong dapat niyang gawin. Okay. So, ewan ko kung sino tong mga to. Pero more like may ibang tao. May mga tao. Hindi lang isa dalawa to May mga tao, whether friends niya to or family members, na parang ipapamulat sa kanya ang katotohanan or para mabuksan ang kanyang kaisipan sa lesson na kailangan niyang harapin. Oh, 10 of Cups, Nine of Swords, the World, well, ang dating sa akin, dahil may 10 of Cups tayo, 9 of Swords, at the World, meron siya dapat talagang
i-complete na yung cycle. May ano tayo, the world. I-complete na ang cycle sa dalawang karelasyon niya dito sa Ten of Cups. Kasi namang problema na rin siya dito, hindi na rin siya makatulog. So para makuha niya tong happiness, may kailangan na siyang tanggalin kasi completion card to since naapektuhan ng kanyang health. Ang tanong, sino nga ba talaga ang pipiliin niya? Although aware naman siya na dapat ang piliin niya ay yung current partner niya. Pero tingnan natin anong future outcome nito. Ang ganitong klaseng sitwasyon. Future outcome na. Seven of Wands, Knight of Swords. Well, sa period na to, alam naman niya di ba? Ano dapat na niyang gawin? Kaya lang kasi 3 of Swords yung, 3 of Wands yung dulo. Naka-defense mode pa rin siya dito sa 7 of Wands. Na parang ayaw niya mag-let go ng kahit sino. Although naapektuhan na yung sarili niya. Kanyang mental health dito sa 9 of Swords. Go-hold on pa rin siya Hindi niya ma-let go ang kahit sino. Excuse me. Yun yung action na gagawin niya dito sa Knight of Swords. Kasi pag sinabi mong Knight of Swords, pwede rin siyang lihim na intensyon. Kasi nag-explore pa rin siya dito Sa 3 of Wands, hindi siya makapili. Binabalance. Siguro, nando pa rin siya sa process ng pag-balance. Kung sino mas matimbang doon sa dalawang option niya. So, in short, wala pa rin siyang mapili. Although, nire-require na siya ng universe dito. Na kailangan niya ng mag-let go. Ang dating kasi, kahit gustuhin niya pa or hindi, universe na ang mamimili. Kung di siya makapili, universe yung pipili para sa kanya. Ang worst case scenario pa nga baka tanggalin niya yung dalawa. Kung di pa siya mamimili, kung di pa siya mamimili sa period na to, tatanggalin niya dalawa. Yung dalawang option niya. So, mag-isa na lang siya. So, mas malala yun, no? Kaya, wag niya nang pahintayin. Wag niya nang hayaan na universe ang magdesisyon para sa kanya kasi mas mahihirapan siya. Kasi tatanggalin ng universe yung parehong partner niya kaysa yung siya na lang mamili, di ba? At least may matitira sa kanya. Pag ganito, pag naubos na yung pasensya ng universe, yun. Ganun ang nakikita kong scenario dito. Tatanggalin niya yung parehong partner. At mag-end up alone siya. Yung babae.
Ay, ilang minuto na ba to? Ay, 40 minutes na pala. Since 40 minutes na to, mag-end na ako. Pero, mag-end tayo dito sa partner. Possible partner. Anong possible partner? Anong possible zodiac sign ng partner? Ang bida sa reading na to. Capricorn, Leo, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala, or idol, ito ang possible zodiac sign niya. Sagittarius, Libra, Capricorn. Capricorn ulit. Ayan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.